We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Welcome po sa ating mga pastors, mga leaders, mga cell group members, mga invites. Lahat po nakasama natin ngayon dito, mga primary natin, 144, 1728, 2736, lahat ng mga attendees natin, mga pamilya na kasama natin dito, mga regular worshipers natin. Good morning and welcome po muli sa ating lahat. So sa oras na ito mga kapatid ay ating wini-welcome lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas at Mindanao, even sa abroad. Welcome po sa lahat nating mga worshipers na regular na naging buhay na natin ang sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan, even though we are in different places. Na tayo na sa online platform because we believe God is anywhere, everywhere ang Diyos natin. At kapag siyang pinag-usapan natin, nandun siya sa ating kalagitnaan. Tayo po ay manalangin. Simulan po natin ang lahat sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa presensya mo. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Iba't ibang lugar kami sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa, labas ng bansang Pilipinas. Ngunit marami ang binago ang buhay because of the power of your presence and your word. I pray, Lord God, continue to minister to all your people today sa pamagitan ng mga mensahe ng mga salita at patuloy ang inspirasyon sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng mga awitin na ihandog ng bawat isa sa amin, lalo na ng CGS Philippines worship team. I pray, Lord God, patuloy ka pong mangusap sa aming kalagitnaan. Continue to speak to all your people today. Sa iyo po ang kapurihan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Namnamin po natin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. All my life you have been faithful.
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing all the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Maraming salamat po sa ating mga musician sa CGS Philippines Worship Team at ang ating mga puso, ang ating mga isip ay patuloy nating isentro sa ating Panginoon at ihanda natin ating mga ballpen, mga notebook natin at higit sa lahat ang ating mga Biblia. At ang oras na ito at ikaw, ang Diyos at ikaw ay nakipag-ugnayan sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Ngayong umaga, ang ating pag-usapan ay patungkol ito sa attributes ng Diyos natin, sa Kanyang katangian bilang Diyos, at ang koneksyon ng Diyos sa tao. Kaya ngayong umaga, dapat nating tandaan, may mga bagay tayo na pwedeng palitan sa ating paniniwala. Kasi ang paniniwala natin, sometimes we are the one who define God. Tayo nagdi-define sa Diyos sa gusto natin. Halimbawa, may mga may mga sinasabi minsan, maunawain naman ang Diyos. Ang Diyos naman mapagmahal. Naintindihan naman ako ng Panginoon kahit kawatan ako o magnanakaw. Kasi pwede naman niya ako patawarin. So, ang Diyos minsan, dinidefine natin siya sa gusto natin. So, kahit ako ay isang drug pusher o drug addict, sinasamahan naman ako ng Diyos. Kasi kung ako'y magnanakaw naman, idodonate ko naman ninakaw ko sa church. So sometimes we are the one who define what we want about God. Ngunit ngayong umaga, dapat, if we want to have proper knowledge about God, let the Bible define who God is in our life. You cannot define God sa nais mo lang, to justify yourself. Kita niyo mga kapatid? Yung para bang, ang Diyos naman nakakaintindi na magsinungaling ako. So sometimes we justify our sins, no? Para tanggapin tayo ng Diyos. Pero ang Diyos hindi papayag dyan. No? Kasi permanent na yung kanyang attributes eh. So dapat nating maintindihan, yes, God is gracious. At the same time, God is love. Tama siya. Ang Diyos ay may grasya siya na unawain niya tayo. May grasya siya na handa siya magpatawad sa atin. At siya ay Diyos ng pag-ibig. Pero the other side of God's attribute is God is just, matuwid ang Diyos. God is holy, banal siya. At hindi niya hayaan ang kasalanan ay mangibabaw sa buhay ng mga tao kasi siya lumikha sa tao. So dapat pag banal ang Diyos, banal din dapat tayo. So God is just, pag sinabing God is just, nagbibigay siya ng justice sa mga katiwalian. No? Hindi niya hayaan na manatili ang corruption at siya nangangalaga sa mga tao. Wawasakin ng Diyos yan. No? Kung just siya, holy God siya, righteous God siya. So alam niya kung may mga injustices sa ating komunidad, sa ating bansa, at sa ating pamilya. Kaya hindi magtatagal ang mga unrighteous
deeds. Hindi magtatagal ang mga injustices kasi hindi yan sa Diyos. And God is in control of everything. At tandaan natin, if God is love, God also is a God of wrath. May galit ang Diyos. Sa Bible, ginamit yan ang puot ng Diyos. That is why, tandaan natin, kung gracious ang God, may panahon din na may timeline si Lord. Until now, nasa grace tayo ng Lord, pero dumating na yung timeline. Kumbaga, sa layman terms, dapat nyo maunawaan ito, naubos na ang pasensya ng Diyos. Ubos na pasensya ng Panginoon. So sabi natin, maunawain ang Diyos, yun ang sabi mo. Pero kung abusado ka, God will not allow to abuse His being as God. Hindi niya i-allow yon. Nagsisinungaling ka, nagnanakaw ka, nanlalamang ka ng kapwa, tapos mamahalin ka ng Diyos, tapos makakapunta ka pa sa langit. Hindi i-allow ni Lord mangyari yan. Ibig sabihin, si Lord may grace siya, may chance pa tayo na mag-repent. May chance pa tayo mag-repent. May chance pa tayo na magsisi at talikuran ang kasalanan natin. Pero kung matigas ulo mo, andun yung callousness, hard-headedness, tapos sabihin mo, pag ako'y naghihingalot, saka na lang ako mag-repent. Hindi mo pwedeng samantalahin ang Diyos. Hindi mo siya pwedeng pagsamantalahan. Magagawa mo yan sa kaibigan mo, sa parents mo, pwede mo sila lukuhin. Pero hindi natin pwede lukuhin ang Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin, God is righteous. Kitang-kita niya ang galawan ng lahat ng mga tao, from top to bottom. Mula sa presidente ng Pilipinas hanggang sa pinaka-ordinaryo ng tao. Kilala ni Lord ang mga manluloko. Kahit Pilipino nga, hindi mo maloko na walang sumasabog na computer Mga IT yan, di ba? Lukuhin nyo pa yung mga Pilipino, di ba? So, mga matalino na ngayon, di ba? Sabi nga nila, 21 years na ako na may computer shop. Wala pang sumasabog na computer. Ibig sabihin, hindi mga bobo ang mga Pilipino. Kaya pag nakita mo sa Facebook, pinagtatawanan na lang tayo, lalo na mga leader ng pamahalaan natin. Kasi, matatalino ng Pilipino ngayon. Kahit ang Diyos, hindi mo rin siya pwede lukuhin, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, dapat makita natin, sagad na ang Diyos sa panahon natin ngayon. Kaya nga, nagputukan ng bulkan Diba? Itong week lang, parang kahapon lang, may pumutok na bulkan ng Kanlaon. Mga nakaraang week ay niyayanig na tayo ng lindol sa iba't ibang provinces, mga cities. Lindol, minsan, nakapila ang mga first come, first serve ang mga bagyo natin, mga kapatid. Di ba? Yung mga bagyo natin, pumipila na sila. So that is the calamities. At ang tanong, sino may galaw niyan? Galaw ba ng tao yan? Kaya ba ng tao na yugyugin ang daigdig? Hindi. Diyos ang nagyuyugyugnan. Diyos ang nagpapaputok ng bulkan. Kaya sabihin mo, God is love. God is a God of wrath also. Di po ba? At tandaan natin, binabalansin natin to kasi marami abusado na tao ngayon At marami na parang niluloko niya kapwa niya. At alam na rin ng tao na niluloko din siya. Di po ba? Lalo na mga Pilipino, magagaling at matatalino yan, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, sa umagang ito, balansehin po natin. That is why, ididirekta ko na ngayon yung text na to kasi mahaba to sa bawat points. No? Sa bawat points. Ang ating theme sa umagang ito, ang ating paksa sa umagang ito is God gave them over. No, God gave them over. Anong ibig sabihin ng God gave them over? Kung may game over, may gave them over din si Lord. Ibig sabihin, pag sinabing game over, tapos na. Pagdating kay God, ubos na pasensya niya. No? Kung araw-araw ginagawa mo ang kasalanan, pagnanakaw, pagsisinungaling, at ang salita ng Diyos ay hindi mo pinapakinggan, sinusunod mo ang gusto mo, darating na ang panahon at ito na yung panahon. Pag sinasabing God gave them over, hahayaan ka na ng Diyos. Okay? So, sagana ngayon ang mensahe, may binubuksan ang isip at puso natin. Pero kung nagmamatigas ka, at patuloy kang magmalaki, at
binabangga mo salita ng Diyos, walang sisihan dito mga kapatid. Kasi ang Diyos, ang sinasabi kasi nila, ang Diyos kasi ano yan hindi yan nauubos ang pasensya. Ikaw nag-define yan, pero hindi yan definition ng Bible. Kung ikaw nga nauubos pasensya mo Diyos pa kaya, mga kapatid. Kaya sa Bible, gusto ko ipakita sa inyo, ang Diyos nauubos din pasensya niya sa tao. Kaya ibig sabihin, ang grace ng God, may hangganan yan. Pero kapag darating na yung timeline ni Lord, ayaw niya na kinukurap ang mundo. Ayaw niya ang mundo ay puno na ng kasalanan. Kaya ang Lord, nililinis siya ng daigdig. Kaya nga may lindol, pagputok ng bulkan. Ang natatakot dyan, walang Diyos ang buhay. Ang natatakot dyan, maraming mga ninakaw na pera. Ang mga takot mamatay, may kalukuhang ginagawa yan sa Diyos. Kaya tandaan po natin, kung ang buhay mo maayos sa Panginoon, any time of the day, you are not afraid to die. Tandaan ninyo yan mga kapatid. Kung ang buhay mo naman ay makasanlibutan ka, nanginginig ka kapag may lindol. Takot ka na mawala sa mundong ito kasi nakapokus ka sa makamundong bagay. Kaya tandaan natin, mahalaga tong ating pag-usapan. Ang paksa natin, God gave them over. Kumbaga, i-connect mo sa layman's understanding, ang Diyos na pupuno din. Di po ba? Kung ikaw nga mapagpasensya, mamaya magagalit ka kapag inaabuso ka Ang Diyos ganun din. Matindi nang inaabuso ng tao ang Diyos. Kaya ikaw dyan, na hindi nagpipray, hindi ka na lumalapit sa Lord, isang pitik ka lang, patay ka na kay Lord Tandaan natin to. Nakasakay ka sa sasakyan, kahit ang sasakyan na yan, brand new, pwede mabangga yan. Nakasakay tayo sa airplane, pwede namang mag-crash yan. Nakasakay ka sa barko, pwede malunod yan kapag ginusto ni Lord. Di po ba? Ibig sabihin, kahit billionaire ka man, everything ay nasa inyo, sa iyo na, isang pitik lang pwede tayo mawala. Kasi there is what we call sovereign God. There is powerful God. Kaya walang tao pwede magyabang sa Diyos, sa kapwa niya. Tayo, we cannot extend our life. Ibig sabihin, awa na lang ng Lord, ba't nabubuhay tayo araw-araw? Because of His compassion and mercy. But always remember, there is always the wrath of God. Kapag tayo ay hindi tumino at umayos. At nakita ko, nangyayari na ngayon. Katatapos na ng lindol 2 weeks ago. Ngayon, pumutok ang Bulkan Kanlaon. Tayo sa Pilipinas, maraming mga bulkan dito. Kapag sinunod-sunod na ni Lord yan, wala na tayong mapagtaguan. Sabay-sabay may bagyo, tapos bigla lumindol, tapos sabay putok ng bulkan. Iwan ko lang kung yung minamahal mong material na bagay, madadala pa natin. Di po ba? Mga mansion, magbibiak yan. Ang pera na billion, masisira yan. Mga kapatid, imagine mo, si Lord pinapatikim na sa atin, lindol, bagyo, ano pa, putok ng bulkan. Tapos mamalayan mo, sunog sa iba't ibang lugar. Di ba? Paano hindi masusunog sa iba't ibang lugar? Marami ng mga drug addict. Di ba? Pag nagsyabo, naiwanan niyang kandila, di sunog yun. Di po ba? Kaya magtataka ka, bakit may sunog sa kabila, may sunog naman sa kanila? Sa shabu yun, kapatid. No? Araw na araw may sunog. So, ibig sabihin, makikita natin, malala na mundo natin. That is why God gave them over, mga kapatid. Kaya dapat maintindihan ninyo itong ating pinag-usapan. Ang Diyos ay naubos na pasensya niya. No? Ubos na pasensya ng Panginoon. Pastor, paano yan? Tingnan natin sa verse 18 to 24 ng Romans chapter 1. Di ba? Himay-himayin natin ito. Because they did not honor God. Nakikita yan sa verses 18 to 24 ng Romans chapter 1. Babasahin ko pong verse 18. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos, laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. So nakita nyo, sa verse 18 pa lang, nagagalit na ang Diyos. No? So hindi pag-ibig ng Diyos ang pag-usapan natin dito. The other side of God's attributes. No? Nagagalit na ang Diyos
dahil ang tao lapastangan dahil sa kanyang kasamaan. Verse 19, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil yon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain, verse 20, ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. So pansinin niyo sa binasa ko, tinagalog na natin. Lahat ng tao maliwanag na alam ng tao na may Diyos. Inihayag na to. Kaya nung tayo ay sinilang sa mundong ito, all of us are God conscious. Because all of us came from God. So may instinct tayo na may Diyos. Kahit wala pa nag-share ng gospel sa atin. Kasi galing tayo sa Diyos eh. At ito sabi rito, alam na ng tao na mula ng likhain ang sanlibutan, verse 20 yan, hindi man niya nakikita ang Diyos, may kapangyarihan na walang hanggan na naghahayag sa atin. Di ba? Ay maliwanag na inihayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang may dadaylan pa. Paglabas mo lang sa bahay mo, alam mo may Diyos eh. Yung makita mo lang mga clouds. Maramdaman mo yung simoy ng hangin. Hindi yan electric fan, hindi yan aircon. May simoy ng hangin sa mga provinces. Sino may gawa niyan? Di ba? Alangan naman may gumawa ng centralized aircon sa Baguio, di ba? May sariling lamig tayong nararamdaman sa mga places. May snow. Kaya ikaw, kahit hindi mo narinig ang gospel, sino may likha niyan? May makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ng Bible, alam ng tao na may Diyos. Di mo ba? At sabi dito sa verse 21, ito mabigat. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang, sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Kaya dito ko kinuha, mga kapatid, no? Dito ko kinuha ang first point. Kahit na alam nilang may Diyos, hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pasalamatan man lamang siya. So ibig sabihin, why God gave them over? They did not honor God. Hindi nila pinarangalan ng Diyos, alam nila may Diyos. Saan ka nakakita? Adult ka na, tsaka ka lang nagbasa ng Bible. Matanda ka na, tsaka ka lang sumamba sa Diyos. Ano ginawa mo na nakalipas na panahon? Kaya mapalad ang mga nakikinig ngayon, uhaw sa salita ng Diyos, na buksan, bumabalik sila sa Panginoon. Ang iba, mapapansin po natin, ni pasasalamat sa Diyos wala. Mga self-made person, tingin nila kung ano sila ngayon dahil sa galing, talino at husay nila. Pero tandaan natin, dito nagagalit ang Diyos. Ni hindi kayo sumamba sa Diyos. Maraming ganyan, mga kapatid. Didn't honor God. That is why God gave them over because they did not honor God. That is in verse 21. No? Naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya nadimlan ang kanilang pag-iisip. Verse 22, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Saan ka nakakita? God is Spirit. Katulad nito, hindi namin tindihan ng iba to eh. Gusto nila face to face eh. Pero hindi nila alam, ina-apply natin dito yung attributes ng God because God is Spirit. Hindi siya nakukonfine sa apat na pader. Spirit ang Diyos. Bakit marami na bago ang buhay? Kasi nagpipenetrate ang Lord sa lahat ng puso ng tao na naghanap sa Kanya na buksan sa salita Niya. Because the truth of the Word and the Spirit is inseparable. Di ba? That is why, dito, pinapractice natin ang biblical way of God's attributes, mga kapatid. Na ang Diyos walang location yan. Nakakarating to sa buong mundo ang salita ng Panginoon. At ang online ginamit ito ng Diyos. Kaya ang online, hindi yan pag-aari ng mga demonyo. Mga kapatid, marami dyan masasabi natin na mga galaw ng mga demonic spirit, pero marami din ang galaw ng heaven, di ba? Ng Spirit of God through online platform. Sabi sa 22,
Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. In verse 23, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga hayop na gumagapang. Kita nyo? Dito nyo makikita ngayon, they did not honor God. Why? Sa halip na ang Diyos na totoo ang sambahin, dahil sa nadimlan ang hangal nilang pag-iisip, deprave ang mind ng tao, gumawa siya ng sarili ng Diyos. Anong Diyos ginawa ng tao? No? Sinamba nila mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop, may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Kita nyo mga kapatid, ang sinasamba nila, yung create ng God, sa halip na ang Creator ang sambahin. Example ko sa inyo, ano yung apat na paa na gumagapang na sinasamba ng tao? Like sa India, pag pinasok ang bahay mo ng baka, wag na wag mong galawin yan. May espiritu yan ng kanilang ninuno. Kaya mga baka sa India, tataba, baliktad eh. Ang mga tao, papayat. Ang mga tao doon, nakalabas na yung ribs. Pero ang baka, ang tataba. Kahit tumae yung baka sa bahay nyo, huwag mo galawin yan, banal yung kanyang dumi. Ito yung sinasabi kasi, hangal ang iutak ng tao na dimlan. Diba? Sa India, may lugar sa India, mga baka doon, huwag na huwag mo galawin. No? So ito yung mga hangal na kaisipan. Diba? Ang mga ibon sinasamba. Sa atin dito, gumawa ang tao ng mga Diyos-Diyusan, kukuha ng kahoy, ilililok, tapos lagyan ng mukha, at yun ang sasambahin. At ito yung sinasabi natin, they did not honor God. Ibig sabihin, hindi mo naparangalan ang totoong Diyos. Hindi naparangalan ang totoong Diyos. Gumagawa ang tao ng sariling Diyos at yun ang niluluhuran. Kaya hindi tayo magtataka, ang bansang Pilipinas, inaatake tayo ng kalamidad at ng korupsyon. Kasi mali Diyos ang nilalapitan eh. Nakita niyo mga kapatid? May Diyos na maliit, may Diyos na pinapasan, may Diyos na nilalagay natin sa gilid ng bahay natin. At yan ay may curse, mga kapatid. Sa halip na simplified na ni Jesus na matay siya sa krus, nagpakahirap pa tayo. Ang daming nating mga ginawang Diyos. Kaya nga ang tawag sa Pilipinas, maraming Diyos-Diyusan. Ayon. Iisa lang ang Panginoon. Kaya dito, God gave them over. Tingnan nyo, anong sabi sa verse 24? That is the first point natin. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila napigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Kita nyo mga kapatid, dito lumabas yung team natin, hinayaan sila ng Diyos. Ang ibig sabihin, God gave them over. Why? Number one, they did not honor God. Biro mo, ang Diyos nagpakita na sa kanyang kapangyarihan. Pag lumabas ka sa gabi, may bituin. Sa araw, kikita mo yung sun. At pagkatapos gumawa ka pa ng sariling Diyos, hindi ka nakikinig sa mga nangangaral na tinuturo ito ang Diyos, Espiritu ang Diyos. You cannot make an image about God. Just have faith and talk to Him anywhere, nandyan ang Panginoon. Kitang ginagawa natin sa online, mga kapatid. Kaya mapapansin po natin, sabi dito sa verse 24, kaya't hinayaan na sila ng Diyos. Ang masaklap sa buhay ng tao kapag hahayaan ka na ng Panginoon. Ibig sabihin, mag-aantay ka na lang ng parusa ng Panginoon. Para ba yung anak mo, tinuturuan mo ng tama, matigas ang ulo, nasagad ka na experience, hayaan mo na lang siya. Hanggang makita mo yung anak mo, namumulot na ng basura. Walang suporta financially, no? At the same time, ano na siya, ban na siya sa bahay niyo, hindi na siya makakapasok. Kasi sa tigas ang ulo. Kaya pag-alagala na lang. Because of hard-headedness. Kaya tandaan natin, ang kasalatan, ang kahirapan, ay kagagawan din to ng tao, mga kapatid.
Yung hindi mo ino-honor ang God, hindi mo siya sinasamba, kahit anong meron ka man, pwedeng kunin lahat ni Lord yan. Pwedeng mawala lahat sa iyo yan, mga kapatid. At mamalayan mo, katulad din ang buhay natin ng mga taong grasa. Naging hopeless ang situation. No? Ganon ang spiritual life ng tao ngayon. Di po ba? Ibig sabihin, hindi mo makikita ang katotohanan kasi naging matigas ang iyong ulo. So ito mabigat yan. God gave them over. Suko na ang Diyos sa iyo. Kaya may mga tao, gustuhin man niyang mabago, ang hirap, hindi siya makabalik. Kita nyo? Kasi pinili mo yung gusto mo, pero nang babalik ka, hindi ka na makabalik. Gusto mo magbago, hindi ka mababago. Kasi ang Lord ang operator ng buhay natin. No? Ibig sabihin, may hangganan ng Lord. Yung bang gusto mo nang tumigil sa kalukuhan mo, parang hindi pa din. Gusto kong bumait, pero ayaw mo mangyari hindi nangyari sa buhay mo. Yung ayaw kong gawin, siya kong ginagawa. Yan ang sabi ni Paul. Si Paul naranasan niya yung grace ni Lord. Mabuti na lang. Pagiging killer niya ay ni-restore siya ng Panginoon. Ang mahirap, yung gustong-gusto mo na magbago, pero parang gumagawa ka pa rin ng masama. God gave them over. Hinaya na sila ng Diyos. Di po ba? Hanggang mamatay na lang. Nakita niyo mga kapatid? Mamatay ka na lang sa puro pagnanakaw dahil tinuturuan ka, hindi ka sumusunod. Hanggang mamalayan mo, naging ano ka na. No? Sakit mo na yon, naging addict ka na dun. Kita niyo po? Binigyan na tayo ng chance ni Lord, pero matigas pa rin ulo natin. Kaya mapapansin natin, sabi dito, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa, hanggat sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ayan. Kaya malayan mo na nagwo-work pa si Lord sa iyo kapag nasisense mo na nagkasala ka, tinatalikuran mo yung kasalanan at lumalakad ka pa din sa landas na nais ng Panginoon. Nagwo-work pa si Lord sa iyo. Pero yung iniiyak mo na yung ginagawa mong kasalanan, hindi ka makaalis dyan ka na lang mamamatay. Diba? Umiiyak ka na gusto mo nang tigilan ng pagiging alcoholic, pero umiinom ka pa din. Tigilan yung pagsasyabu, pero nagsasyabu ka pa din. Ang pagnanakaw, nagnanakaw ka pa din. Paulit-ulit mong ginagawa, hindi ka makarecover dyan. Kasi tinatapon mo ang gawain ng Diyos. No? Tinatapon mo ang salita ng Panginoon. Kaya maraming mamamatay na lamang sila sa bisyo nila. Yun ang sinasabi dito, hinayaan na sila ng Diyos. Yan ang mabigat yan, mga kapatid. No? Yung makikita mo na namatay ka na lang sa pagnanakaw, yung nabalitaan nyo ba yung mga magnanakaw? Nagnakaw sa bangko, paglabas, nakaabang ng mga pulis, lumaban, binaril, namatay sa pag-hold up. Kita niyo yan? Kasi, kinukutya ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ang masaklap sa buhay ng tao, namatay siya sa kasalanan niya, na hindi siya nakapagsisisi. Diretso yan sa naglalagablab na apoy. Because God gave them over. Kaya alam ninyo, itong mga pangangaral na salita ng Diyos, mawawala to someday. Yung mga nagre-reach out, mawawala someday yan. Maghahanap ka, wala na. God gave them over. Tapos na. Game over na, kapatid. Kaya hanggat may pagkakataon pa, tandaan natin, nasa end times na tayo. Hanggat may pagkakataon pa, lalo niyong payabungin, mahalin, yakapin, salita ng Diyos, huwag na kayong magdrama pa. No? Huwag na kayong magiging immature pa. No? Kasi, this is your legacy to the next generation, mga kapatid. Ibig sabihin, itaas ang maturity ng pag-iisip natin. Mga kapatid, wala nang puwang dito ang mga matitiso rin, maramdamin. Yung mga naglalayas, wala nang puwang dito. Hindi ito panahon. Tapos na yan. So mag-aksaya ka lang ng oras. Tandaan natin, it's about time for us to mature ourselves. At the same time, treasure the Word of God sa buhay natin.
Kaya dito makikita natin, bakit ang Diyos ay bumigay? Because they did not honor God. Saan ka nakakita? Diyos lumikha sa iyo. Tapos sinamba mo naman ay mga hayop. Sinamba mo naman mga kahoy. No? Nagputol ka ng puno, tapos ginawan mo ng Diyos. Tapos binenta mo pa. Di ba? Tapos may nilalako pa. Ganon. So, ganyan sa Pilipinas. Maraming mga sinasambang mga iba't ibang Diyos. Ang Diyos, simple lang. God is Spirit. We must worship Him in spirit and in truth. Tandaan po natin, ang Diyos natin ay hindi mo yan mahawakan. Because powerful God siya. Hindi mo siya pwede i-display sa isang location. Very powerful ang God natin. Kaya don't make God with your own definition. You cannot define God with your own justification. Balik ka sa Bible, kapatid. Kaya nakita po natin, why God gave them over? They did not honor God. That is in verse 18 to 24. Second, they exchanged the truth of God for a lie. Pinalitan nila ang katotohanan patungkol sa Diyos sa kasinungalingan. Paano ba yon? Tingnan natin. Tawid tayo, ha? So, nag-end tayo sa 24. Continue tayo sa verse 25. Ito yan. Ang katotohanan tungkol sa Diyos, tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. See? They exchanged the truth of God for a lie. Yung katotohanan, pinalitan ng kasinungalingan. Kaya yung mga magnanakaw, hindi maamin na sila ay magnanakaw. Parang sabihin mo, hindi nga siya nagnakaw. Kasi sabi niya, hindi daw siya nagnakaw. Ang katotohanan, tinalikuran at pinalitan ng kasinungalingan. So, hindi mo pwedeng sabihin, sumabog ang computer. Kasinungalingan yon, kapatid. Pagtatawanan kayo ng mga magagaling na mga nasa computer, mga IT, pagtatawanan kayo ng mga generation ngayon, matatalino yan. No? Kaya, maalam mo ngayon, ang sinungaling, no? Hindi naman lahat, no, na mga nasa gobyerno o nasa mga politiko. Pero pinagtatawanan ngayon ang mga politicians natin, no? Kasi alam ng mga ordinaryong tao, ginagawang BO-BO ang mga mamamayan. Di ba? So kahit Lasal graduate ka, akala mo ikaw lang matalino. UP graduate ka. Maraming matatalinong Pilipino ngayon, lalo na yung mga taglay nilang Espiritu ng Diyos. Alam nilang discern. Mag-discern ng tama at mali, mga kapatid. Kaya kahit palitan mo yan ng kasinungalingan, pagtatawanan ka. No? Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Ito problema natin. No? Kayong mga nakikinig. Sa ngayon, sa panahon natin, sino sinasamba ng tao? Yung nilikha sa halip na ang lumikha. Di po ba? Sa halip na ang creator ang sambahin, yung mga created ang sinamba. Di po ba? Mga creator ang sinamba. Sabi sa 26, dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din, 27, ang mga lalaki ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang ginagawa. Kita nyo mga kapatid? In verse 25 to 27. Kaya sabi sa 26, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Alam nyo ba yung God gave them over, 3 o 4 na beses binabalik ito ng Bible. Ang nasa verse 26, hinayaan sila ng Diyos sa malay nilang na pagnanasa. Yung ang babae, wala nang ganang makipagtalik sa lalaki, kundi sa kapwa babae. At ang lalaki din, hindi na nakipagtalik sa babae, kundi sa kapwa lalaki. Alam nyo ba na ito ay God gave them over? At ito, hinayaan sila ng Diyos. Hindi ito nangyayari sa ibang mundo o sa ibang bansa, I mean. Kahit sa Pilipinas na lang tayo tumingin. Nagulat nga ako ng pag-swipe ko ng Facebook, isang celebrity
meron siyang relationship before sa isang lalaki, may anak. Ngayon, relasyon na niya sa kapwa babae. Kita niyo po? Nagsawa na sa lalaki, babae naman. Parang normal lang. Yung abnormal na normalize na nila ngayon. Why? It's because of depravity in the mind of people. Nadimlan na ng kasalanan ng isip ng tao. Kaya mapapansin po natin dito, bakit nangyari to? Kasi mali ang perception about God eh. Kaya pati sa sex, sila na rin gumagawa. Halimbawa, tama ba yan na gumawa ka ng sarili mong Diyos at luhuran mo? That is your identification about God. So nangyari, nagagalit ang Diyos. Hinayaan sila. Kaya ang ginawa niya ngayon, gumawa na rin siya ng sarili niyang definition. Na-attract ako sa kapwa ko lalaki o sa kapwa ko babae, hinayaan sila ng Diyos. Kaya yung mga ganyan pala, God gave them over. Kita niyo po? Minsan may marinig ka pa dyan na hindi lang nila ako naintindihan. Kung alam lang nila kung ano ang emotion, mga ano sila, mga feeling righteous, mga judgmental sila. Yan ang mga kadramahan ng iba eh. Mga judgmental sila. Hindi nila ako naintindihan. Yan ang mga sinasabi ng, actually kapatid, yung mga ganyang salita yan ng mga taong hindi mo makorek. Hindi mo yan ma-rebuke. Gusto niya siya lang ang intindihin. Pati Diyos, gusto niya intindihin siya ng Diyos. Kaya like what I said, hindi papayag ang Diyos na kinukurap ang nature niya as God. Ang truth, lalaki at babae ang nilikha ng Diyos. Yun ang truth. So you cannot exchange the truth of God for a lie. The truth is, ang magsama habang buhay, lalaki at babae. Lalaki at babae nilikha ng Lord. Ang ginawa ng tao, kasi mali tingin niya sa Diyos, siya nag-define patungkol sa Diyos, biro mo ang kahoy, ginawa mong Diyos yan, niluhuran mo pa. Pati utak mo ngayon, nakurap din. Meron nga, nagpakasal sa aso sa ibang bansa. Lala na yan, mga kapatid. Malala na. Kinasal sila ng aso. Marami na, ito yung they exchange the truth of God for a lie. That is in verse 25 to 27. Yung binabasa ko ngayon. So nakita niyo mga kapatid? Kaya balikan natin yung attributes of God. If you have proper knowledge about God, even in your lifestyle, you live a godly life. You live a truthful life. Kasi tama pananaw mo sa Lord eh. Pag mali ang tingin mo sa Lord, naunawain ka ni Lord kahit ang ginagawa mo ay mali, ang ginagawa mo ay karumal-dumal, sabihin mo, maintindihan naman ako ng Panginoon. Talaga, ganito ang emotion ko. God is love naman kapatid. God is a God of wrath. To those who are callous people, hard-headed people. Kaya yung mga nagtatalik na lalaki sa lalaki, babae sa babae, God gave them over. Pag hindi tayo nagsisi dyan, mga kapatid, hindi lang apoy ang uulan sa atin, mga kapatid. Matindi parusa ng Diyos yan. Kasi insulto sa Lord yan. No? Ang pwede magsama lang, lalaki at babae. Hindi po pwede na kahit sabihin pa, very condemning ang society. Hindi nila naintindihan ang damdamin ko. Kapatid, that is a depraved mind. Madilim na kaisipan niya na dinaya ka ng sarili mo. Nakita niyo po? Yung parang sabihin lang na normal ang magnakaw, that is depravity of mind. Diba? From top to bottom, lahat naman tayo nagnakaw magnanakaw Ang maigi lang dyan, nakapag-repent tayo sa Panginoon. Diba? May kinupit ka din kaya dun sa bahay nyo, pag nanakaw din yan. Yung naglalaro ka sa inyong opisina, nagpe-Facebook kapag wala busing mo, pag nanakaw din yon. Diba? Kunyari, nagwo-work ka sa computer, pero ang ginagawa mo, nasa Instagram ka, pag nanakaw din yon. Kita nyo mga kapatid? Kaya lang, kaibahan lang dyan, may konsensya ka. Nakukonsensya ka. Nananakaw mo yung oras ng company. Nakita nyo po? Sa ikapo nga lang, buong mundo magnanakaw Kita nyo mga kapatid?
Kaya lang, kaibahan lang, nag-repent ka. Ang iba, nino-normalize na nilang pagnanakaw ngayon. They exchange the truth of God for a lie. Kaya pati pagkipagrelasyon, mali na din. Kaya pag mali ang pananaw mo sa Diyos, pati relationship mo, mali din. Nakita niyo po, mga kapatid? Kaya, dito nanggaling ang salita, God gave them over. Hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. That is in verse 26. Mga kapatid. So gusto ko makita sa ninyo dito, ang Diyos ay permanent yan. Hindi mo siya pwede banggain. That is the attributes of God. Hindi ka pwedeng gumawa ng attributes patungkol sa Lord. Tayo dapat nag-a-adjust sa Diyos. Hindi ikaw, kapatid, no? Hindi po pwede na ang Diyos ang mag-a-adjust sa atin. Hindi pwede umayon si Lord sa iyong kamalian. Tayo dapat ang umayos because He is God. No? Kaya mapapansin natin, ang buhay natin nag-a-adjust sa nais ng Diyos. Nais ng Diyos, magsisi tayo. Nais ng Diyos, mamuhay tayo ng banal. Hindi mo pwede sabihin, mabait naman ang Diyos. So kahit lalaki ang mamahalin ko, naintindihan naman ako ni Lord eh. Hindi po pwede yun, kapatid. Alam naman ni Lord na gutom ako, kaya okay lang magnakaw. Hindi po pwede kay Lord yan, mga kapatid. You cannot define God by your own justification. Ayon. Kaya dapat makita ninyo, may proper knowledge ka patungkol sa Diyos, pati pamumuhay mo, proper din. Maayos din, pati pamumuhay mo. Kasi, una pa lang, naunawaan mo na kung sino ang Diyos. Halimbawa, Spirit si God. Kaya pat nag-iisa ka, basang-basa niyang utak mo. Walang lihim na sa Panginoon, mga kapatid. Akala kasi na iba, pag nagnakaw ka, walang nakakita, huwag ka lang magsabi ng totoo. Hindi mo alam, may makapangyarihan sa lahat. Kaya diyan ka ngayon nadali, mga kapatid. Kaya God gave them over because they exchanged the truth of God for a lie. No? Ang truth, sa creation ng God, boy and girl lang. Tandaan natin yan, mga kapatid. That is the truth. That is why hindi pwedeng ikasal ang babae sa babae. Hindi pwedeng ikasal ang lalaki sa lalaki. Miserableng buhay yan. At hindi yan invento ng community. Turo yan ng salita ng Diyos. Mga kapatid. Kaya balik tayo palagi sa Word of God. No? So hindi tayo pwede maglagay ng maraming Diyos dito sa ating location. There is only one God. Our God is Spirit. And we must worship Him in spirit and in truth. Kaya kapag tama ang iyong pananaw, tama lahat ng gagawin mo. Tandaan natin yon, mga kapatid. Pag mali ka sa simula, pagkilala mo sa Diyos, nag-i-insist ka pa, ito yung namulat ko sa ninuno ko eh. So hanggang sa generation natin, nagkakaroon tayo ng sumpa. So naway nakita nyo ngayon, ubos na pasensya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng God gave them over. Next, pansinin po natin, nasa verse 28 na tayo to 32. They did not acknowledge God. So they exchanged the truth of God for a lie. That's why God gave them over. Then the third, they did not acknowledge God. That is in verse 28. Ano sabi sa 28? Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. So dito, kasama na rito. Why God gave them over? They did not acknowledge God. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Diba? Bukod sa they did not honor God, they did not acknowledge God. Ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Kaya sabi dito, hinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Verse 29, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa tsismis,
mapanirang puri na susuklam sa Diyos. Verse 30, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, magpakatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang gumagawa nito. Verse 32 na ako. Ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba ay gumagawa rin ng ganoon. Kita niyo mga kapatid? Piliin mo na lang dito kung saan ka dito. No? Sa binasa ko. They did not acknowledge God. Alam niyo, nakita ko ngayon sa verse na to. So, ini-expound ko ngayon ng mga verses, ha. Kapag gumagawa ka pala ng isang bagay na masama, hindi mo kinikilala ang Panginoon. Di ba? Hanapin mo kung saan ka dito. May pagkainggit ka ba? You don't acknowledge God. Kasi ang Diyos walang pagkainggit. Meron ka bang masasamang isip? Ayan. Pupwedeng hindi ka nagnakaw pero masama isip mo. Pupwede rin yan. No? Meron ka bang pagtatalo? Mahilig ka sa argument? Hindi din galing kay Lord yan. So, itong mga ugali na ito, mapanirang puri, marami yan. No? So, pag siniraan mo ang puri ng kapwa mo, you don't acknowledge God. Diyos kasi naglikha yan. Alam nyo, kasama pa dito yung mahilig sa chismis. Ayan. Sila'y naging mahilig sa chismis. So, ang chismis, hindi lang sa panahon ngayon. Advance na si Lord mag-isip, may mga chismosa at chismoso din. Ibig sabihin yung mga chismosa at mga chismoso, mapapanirang puri, masamang tao, ito yung mga they don't acknowledge God. Ito yung mga ugali na hindi nagustuhan ng Diyos. Mapagmataas, mayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Nakita natin ngayon yan sa nangyayari sa ating bansa. Pwede kang gawa ng kaso kapag ayaw sa'yo, mga kapatid. Mapagkatha ng masama, mapagmataas, suwail sa magulang. Maraming ganyan. Di ba? Mga hangal, mga taksil, mga walang puso. Antindi, dinefine kung ano ang mga bad behavior ng tao. Kapag meron ka ni isa nito, you don't acknowledge God. That is why God gave them over. Kaya mapapansin ninyo, nagbubunga din yung mga masamang isip. Pansinin mo, magkasundo kayo ng kasamahan mo. Kasi pariho kayo mag-isip eh. Pariho kayo mga chismosa. Magkasundo kayo eh. Di ba? Mapagkatha ng isip, tingnan mo, sino kasama mo, mapag-imbento din kayo ng kwento. Tama? Gawa-gawa kayo ng kwento eh. Ibig sabihin, lumalago din kayo. At yun ang ayaw ng Diyos. Kaya God gave them over. Tingnan ninyo. Ano ang mga bagay na lumalago kahit hindi mo diligan? Ano? Ha? Ano ang bagay na lumalago na hindi mo dinidiligan? Mga kapatid, mga damo. Magtataka ka, sa bakuran mo, pinagbubunot mo yung mga damo, umulan lang ng konti, tumutubo na naman. Pero yung mga alaga mong mga nasa garden mo, kailangan mo i-cultivate ang mga disciple mo. Inaalagaan mo maigi. Ibig sabihin, yung masama, lumalago din. Hindi lang yung mga matuwid na taong inaalagaan natin, lumalago man sila, pero yung masama, lumalago. May kaibigan ka na masama mag-isip, pag nagsalita yan, kaibigan mo siya kasi, paniwala ka kagad, kahit mapanira siya. So pati ikaw, naakay na niya. May kaibigan ka na chismoso, mapanirang puri, masama mag-isip, sakim. Maya-maya, nag-a-agree na siya sa'yo. Kaya kahit pati mga dinisciple, nadali. Pansinin ninyo, sa garden, ang ganda ng tubo ng iyong tanim. May tumabi na damo dyan. No? Parang doon sa bakanting lote, may tanim na kalabasa, hindi na makita, natabunan na ng mga damo. Ganon sa panahon natin ngayon.
Kapag hindi ka naging aware, ikaw yung matinong tao, may mga kaibigan ka na iba ang tinatanim sa utak mo, mamalayan mo, kasama ka muna sila. Masamang damo ka na din. Hindi na ma-identify kung ikaw ay tanim. Kaya aware po tayo dito, mga kapatid. That is why ito pinaalala sa ating lahat. Make sure na mga kasama ninyo, mga tupa. Ang mga kasama ninyo talagang mga tao na binukod na ng Panginoon. Kung may kaibigan kayo na mandaraya, chismosa, mainggitin, abutin nyo sila. Pero hindi yung ikaw pang naabot. Biro mo, ang ganda ng ugali mo nang sumama ka sa mga kakilala mo, naging chismosa ka na rin, mapanirang puri ka na rin, mainggitin ka na din. So walang effect, mababaw pala yung tinanim sa iyo. Kaya dito makikita ninyo mga kapatid, yan na nangyayari sa time natin ngayon. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na mamatay ang gumagawa nito, pero patuloy sila sa paggawa ng masama at natutuwa pa sila. Pansinin ninyo, may mga tao na natutuwa pa na nakita na lasinggero ka kaysa nagba-Bible study ka. May mga misis gusto nilang asawa nila adik kaysa maging adik sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, may mga taong natutuwa na gumagawa ka ng masama kaysa gumagawa ka ng mabuti. Nakita niyo po? Nasa last days na kasi tayo. At dumating na yung hangganan ng Diyos, mga kapatid. Kaya tandaan natin, payabungin ninyo ang cell group, mahalin ang discipleship, mahalin ang mentoring. No? Hayaan ang mga tao na madrama ang buhay dahil kailangan nating iahon ang mga nasa dilim. At huwag mong hayaan na ang pundasyon mo kainin ng damo. Ano yung mga damo? Kabuktutan, kasamaan, pagkainggit, pagtatalo, pandaraya, mahilig sa chismis, mapanirang puri, mapagmataas, mayayabang, suwail sa magulang. Ito yung mga damo. Huwag mong hayaan ikaw to. Ito yung mga taong na did not acknowledge God. That is why God gave them over. Habang buhay yan na chismosa, habang buhay yan na mainggitin, habang buhay niya na suwail sa magulang, pagturuan mo yan, lalo pa niyang gagawin. Ang hanapin ninyo yung nais magbago ang buhay. Mga kapatid. Kaya naway sa umagang ito nakita ninyo why God gave them over. Mga kapatid. Why God gave them over? They did not acknowledge God. Kaya tandaan natin, ang Diyos nagbibigay ng chance. Pero may hangganan din yon, mga kapatid. Kaya mali yung mga payo ng iba eh. Kapatid, hindi ka susukuan ng Diyos. Sa sarili mo yon. Pero tandaan natin, ang Diyos may hangganan yon. Para bang kapatid, pagpatuloy mo lang magnakaw, hindi susukuan ka ng Diyos, magbabago ka din. Tandaan natin, we cannot abuse God. Sa time natin napansin ko, God gave them over. Kaya kahit anong pangaral mo sa isang tao, lalo na niyang sisirain na buhay niya dyan. Dahil nasa katapusan na tayo ng panahon ngayon. Tandaan natin yon. Kaya tandaan natin sa pamilya natin, may mga matigas ang ulo, mamamatay yan sa katigasan ng ulo. Kamag-anak natin. Mapapansin natin yung mga tao na dinala mo sa tama, pilit na humuhulagpos, at gusto sa putikan. Alam niyo naman ang baboy, di ba? Nangyayari ngayon yan. Nasa gitna na inalagaan mo, bigla ka na lang sinuwag, kinagat. Alam mo naman ang kambing at aso. Connected yan, mga kapatid. Kaya tandaan natin, kung sinong mananatili, yun ang mga tupa ng Diyos. Kaya sa ating pagtatapos, God has His own timeline to give every human being a chance. May timeline ng Lord. Nagbibigay ng chance to return to Him and repent. Then He will pour out His wrath to uphold justice and reveal His attributes as a holy God. Kita niyo mga kapatid? Kaya tandaan natin, sa time natin ngayon, malapit na mapuno ang Panginoon.
Inaantay na lang niya ang mga pinili niya na mag-repent, magsisi, then ipo-pour out niya ang kanyang wrath. Paisa-isa pa lang ang bulkan na sumasabog. Imagine mo, pagsabay-sabay na pumutok ang bulkan sa Pilipinas, iwan ko lang kung saan tayo lahat pupulutin. Mga kapatid, sabay-sabay na lumindol. Pero kapag ikaw namumuhay ng matuwid, tandaan mo kapatid, andoon ang preservation, protection, pag-iingat ng Diyos sa buhay natin. Marami bubulahaw ng iyak dahil sa katigasan ng ulo ng tao. As of now, we are in the grace period, pero malapit na ang wrath period ng Panginoon. Naway sa umagang ito, it's a warning to all of us. It's about time for us, hanggat may pagkakataon pa, ilapit natin ang buhay natin, pamilya natin sa Panginoon. Lalo ka magpakalalim at lalo ka magpakamature sa Lord. Don't act as immature person. Di po ba? Ang mga immature kasi mga tao, ano yan, pag pinagsabihan mo, lumalayas. Nagtatago, lumalayo. Wala na yan sa panahon natin ngayon. No? Nasa urgency na tayo sa ngayon, mga kapatid. Seek for those people who really seek for God. Mga kapatid. Before I close in prayer, namnamin natin ang mensaheng dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team.
Let us pray. Father God, salamat sa warning. Salamat sa babala mo. Salamat sa paalala mo sa amin na we cannot abuse our sovereign God. We cannot abuse our Creator. You know everything, our thoughts, our feelings, O Lord. And you know, Lord, sino ang nag-aabuso sa iyo. That is why you gave them over. Ibig sabihin, Panginoon, ito ng panahon na ikaw ay napupuno bilang Diyos. Dahil mali ang definition ng marami about God na tingin nila sa Diyos, kahit magsinungaling, sa langit pa rin pupunta, kahit magnakaw. Naway ang mensaheng ito, O Diyos, isang eye-opener sa aming lahat. Na we walk a godly lifestyle, a holy lifestyle. We need to repent and confess our sins individual dahil you are a holy God. Kami ang mag-a-adjust at hindi ikaw mag-a-adjust sa amin, Panginoon. If you are a God of love, you are a God of wrath also, Panginoon. Kaya I pray, continue to minister to all your flock. Hanapin mo, O Diyos, dalhin mo kami sa mga tupa na kailangan pang iahon tungo sa kaliwanagan. Gamitin mo kami to reach out more souls. And I pray, blessing sa lahat ng kasama namin ngayon dito. Pagpalain mong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world na mga kasamahan namin, mga kapatiran, mga worshipers namin, mga disciples and leaders. Bless mo po lahat ng anak mo, Panginoon. Ito ang aking panalangin in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver presenting your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.